So good day everyone. I am Freddy Di Bustilio and I am the first reporter of Chapter 3. Chapter 3 Best Practices of Different Companies and Pricing Strategies. So in this chapter, we will discuss how different companies will adapt to the pricing strategy mentioned by the previous reporter. So first is absorption costing and transparent pricing. So ang absorption costing and transparent pricing ay nagbibigay ng presyo sa isang product na nakabase sa lahat ng gastos. So the selected firm is Bragg Life Foods and Hinds International, both exercising the best practices regarding the operation both in production, pricing, and distribution. So the Bragg Life Foods and Hans International ay ang producer ng apple cider vinegar sa buong mundo. So, ang regular price ng apple cider vinegar ay 250 to 400 depende sa variant. So, yung 250 to 400 na price ay nakabase na dun yung lahat ng gastos galing sa production hanggang sa may labas ang product. Nagbabago lang ang price ng apple cider vinegar pagdating sa ibang market since dinadagdagan nila ang presyo para naman may profit sila. So, the Bragg Life Foods and Hinds International adapt the absorption costing and transparent pricing sa pagpresyo ng apple cider vinegar na 250 to 400. So, habang tumatagal, nagbabago din yung presyo ng apple cider vinegar kasi nagbabago din naman yung nagbabago din yung mga ingredients sa paggawa ng apple cider vinegar. The second is accumulated production. So, the cookies found in the Valley Santa Rosa, Laguna are expensive compared to other places in the area. While the prices of cookies are affordable in Poblacion Santa Rosa, Laguna because the cost of production is lower due to the accessibility of raw materials in the area. So, yung cookies ng Tagano Valley ay masyadong expensive sa kadahilan ng may mas kaya yung mga mamimili at kahit mataas ang presyo, sulit naman dahil sa magandang quality ang ginamit. While sa poblasyon Santa Rosa naman ay very affordable lang dahil sa madaling access ng mga raw materials at hindi na gumastos sa pag-export ng materials. Kaya mas mura ang presyo ng cookies. So, pinapakita kung bakit mataas ang presyo sa ibang lugar. Dahil nakadepende na din ito sa pinagkukunan mo ng mga raw materials, nakadepende ito sa location na pagbebentahan mo. So, kaya magkaiba yung presyo ng cookies sa Nuvales, Santa Rosa, Laguna at saka sa Poblacion, Santa Rosa, Laguna. The next is activity-based cost accounting. Pure Gold is a company that analyzes its competitors. So when they tend to feel that their sales are getting low, they always try to compete among the other supermarkets. So, ginagamit ng Pure Gold ang activity-based cost accounting para mas maayos nila kung saan nagmula ang gastos at kung anong product hindi na kumikita para maayos ang kanilang pag-process nito. So, since ang Pure Gold ay nakikipagkompetensya sa ibang company, pag bumababa ang kanilang sales, ang activity-based cost accounting ay nakakatulong sa kanila para malaman agad nila kung anong product ang kanilang babaguhin laban sa ibang kakompetensya. Next is Alliance Pricing Strategy. Apple Pay and MasterCard are one of those successful companies that use alliance strategy effectively. So, ginamit ng Apple Pay at MasterCard ang alliance pricing strategy. Si Apple Pay ay isang mobile payment na ginawa ng Apple Incorporated na isang bagong product na need ng tiwala galing sa mga consumer. So, ang MasterCard naman ay isang pinakamalaking credit card provider. So, sa kanilang partnership, nakikinabang si Apple Pay sa reputasyon ng payment processing. While si MasterCard naman ay nakaka-benefit dahil siya ang kauna-unang partner ng Apple Pay. The next is analyzing competitors' cost, prices, and offices. So, Nolan House pioneered in selling Shopao, creates a lot of competitors because the taste and quality offer are not same to their competitors. So, ang Nolan House ay isang pinakaunang nagbebenta ng Shopao, kaya nagkakaroon ito ng maraming kakompetensya. At ginagaya yung quality ng Shopao nila at nag-offer din ng affordable price yung mga competitors nila. So, ginamit ng Nolan House ang analyzing competitors' cost and offices strategy
para naman makapag-adjust sila sa prices, sa quality, at sa target customer nila. So, para makuha na din nila yung loyalty ng isang customer. The next is brand price trade-off. Mango juice made by Desica Foods Company used this strategy. And using some edible plants can be turned into different kind of products. So, since ang brand price trade-off, it is a statistical technique used in market research. So, ginamit ng Desica Foods Company para sa kanilang mango juice upang malaman nila kung ano nga ba ang mas mahalaga sa consumer, ang brand ba or ang price ng isang product. So, sa paggamit ng brand price trade-off, nakahanap sila ng tamang presyo para sa kanilang product na kapaki-pakinabang. The next is base and switch tactics. Burger King Whopper serves the flame grilled patties in their burgers that consumer love. So, Burger King Whopper false advertisement rapidly takes over the internet. When many people notice that the actual advertisement does not look the same to real product. So, gumamit ang Burger King ng base and switch tactics strategy para maakit ang mga buyers sa pamamagitan ng pag-advertise ng Whopper na mas kaakit-akit kaysa totoong itsura nito sa personal. So, ginamit nila ang bait and switch tactics para makuha ang atensyon ng mga tao. The next is bonus pack. So, when we say bonus pack, the example of this is Unilever has adopted the strategy of bonus pack. So, the firm occasionally use sales promotion such as discounts and product bundles. So, example ng bonus pack sa Unilever ay ito na yung mga buy one take one, yung may mga discount, yung mga sales. The next is break-even sales. So, Head and Shoulders and Clearman offer the same amount of selling price. So, the product contains that same intentions for all the looks and smells good. So, since magkatulad ang target market ng Head and Shoulder and Clearman, pinag-aaralan nila ang kanilang performance para malaman nila kung paano sila makikipagkompetensya. So, sa madaling salita, ginagamit nila ang break-even sales para mapanatiling balanse yung kita at gastos. So, dahil nagbibigay ito ng benchmark or criteria para mapakinabangan ang produkto. So, kapag naabot na ang break point, ibig sabihin, nababawi na nila ang puhunan. Then the last is broad price policy. So, Apple's success has become a model for the business world. So, it attracted much attention of the business community. So, ginamit ng Apple ang broad price policy dahil upang mapanatili at mapalakas yung image nila bilang isang high-end na brand. So, sa pagtaas ng kanilang price, mas naaakit nila ang consumers na handang magbayad para sa kanilang product. So, kahit na nagtatakda sila ng mataas na presyo sa kanilang product, ay marami pa din ang bumibili at hindi mo bumababa ang kanilang benta. Sa halip, mas pinapatibay pa nito ang image ng Apple bilang isang high-end na brand.